Si dating Presidente Duterte, bakit natin siyang ginahal kahit hindi kami taga Davao? Dahil nakita namin, nung umpisa, sinabi na ang Pilipinas pwede maging Singapore. Ayun yung assembly. So, individually siguro, we will meet if we will have the money. And I hope that you can raise a meager amount. Makaikot kami, 1 or 2 or 3. Bato, Bong. Si Bong ang maraming pera. Ano, totoo. Hindi, wag ka nang lahat ng papel na umiikot sa Mindanao newspaper, kay Bongo yan. Tesoro Printing Press. Kung kaya niya mag-print ng newspaper, kaya niya mag-print ng pera. Yan ang sekreto niya. Anak lang ito siya ng the oldest, maybe the oldest in Mindanao na printing press. Ngayon, pinakamalaki. Hindi siya sabihin mong mayaman. He's just an heir. Family, malaking pamilya ang Tesoro Printing. Ilan yung na-print down ninyo Bong na yung peke last year na pera na Alam ko, kaya nasira yung ekonomiya ng Mindanao. Hindi, si Bong mabait ito. Has been my aid. Alam ninyo lahat yan. Tag-ano niya siya. May aid tapos ganito nangyari nito. Let me may pitch ng Awibong. May regular AD camp ako. Nung mayor ako, lieutenant sa Philippine Constabulary. Kaibigan niya, kapasketol niya palagi. Pati si Bato. Sila niyan. Alam mo, isang araw, yun si Jimboy, naglalaro sila ng basketball kung may off si Jimboy sa akin. Laro sila ng basketball. Yung bola pinasa kay Bong. Hindi, kay Batong muna. Tapos, pinasa ni Bong kay Bato. Si Bong ata may galit doon sa aid ko. Either sa babae o malamang babae yan o ano. Kita mo na yung brasong putang. Kita mo yung braso na kumagtapo ng bula. Puta, tinapo niya yung bula na tinawaan dito. Collapse. Galing. Totoo. Ano yun ako nagbubula? Galing sa kanya yung bato. Yung bato ng tapon. Patay yung tao. Yung aid ko. Jimboy. Hanggang ngayon, hindi ko talaga mapaamin. Bato. Yun sa akin ang totoo. Yung pagtapo mo,
talagang hinampas mo yung bato o... Hindi, ito si bato. Ito yung kaibigan ko nung Davao, ano ito. Kaya nung presidente ako, mahusay ito. Kaya nga, bato eh. Anong PMA class ka? PMA class of ito yung mga bata na na-assign dito noon sa Davao. Si Bong naman, paligoy-ligoy lang yan. Kinuha ko. Kaya nung pagkamatay nga, nung yung pinasaan niya ng bula, namatay. Yun yung age mo, Jimboy. Kaya, presentar ka agad si Bong. Kasi nung nakita ni Bong, nung pumunta ako sa punerarya, pumasok ako doon sa morgue, nakita ni Bong na maraming babae nag-aiyak. Playboy yun si Jimboy. Gwapo eh. Kita niya maraming babae. Pagpasok niya, bulong ka agad niya sa akin, Mayor, ako na ang papalit sa iyo. Kasi sigurado niya yung doon ma-inherit niya eh. Sabi ko, sige. Kaya yung na-age siya, wala namang ginawa. Talagang sa awa ng Diyos. Babae rin talaga, na-overtikan ako sa performance. Then eventually, silang dalawa, sabi ko, patakbuhin ko na lang kayo ng palagi ko nag-asawa, tumakbo na lang kayo ng senador. So, naging senador naman. And they have served the country well. Bato is a military man. Bong naman hindi na kailangan milyonaryo yan eh. So, they have been serving the country. Wala tayong lugi dito sa kanila. I am sure of that. At hindi ako ng corrupt na tao. So, kung sino pa sa inyo interesado na maging senador, magpaiwan lang kayo pagkatapos ng dismissal natin. Mag-usap tayo. Kung tanungin ko sa iyo, ilan ba ang babae mo? Kasi yun ang una magsuporta sa iyo. Mas maraming babae, mas maganda. Kasi mas maraming magkampanya eh. Oo. Wala top notcher to, si Ipe. Wala ito, panalo ito. May madagdag na naman ng sa Senado ang... Bagay, basta magtrabaho lang. Wala man akong sa tao. Playboy ka, gambling ka, as long as sinusugal mo yung pera mo. Palahubog ka. Huwag ka lang maglasing dyan sa... Alam mo naman, may meron dyan sa mga karamihan. Mayroon yan, sigurado ako. Yung mga konsehal na putang ina Ako, when I was a councilor, sino ba kabats ko dito? Nung konsehal ako na, yung presiding officer ako, yung may mga naglasing na, hindi ko naman binabastos. Sinususpend ko yung session, tapos itatawag, putang ina, umalis ka. Huwag kang magkalat dito sa harap. Meron yung iba dyan, hindi pa kasi mag-session ng 2:00. Pagkatapos na mag-inom na. Pagdating sa session hall, kung so, ang sunod nating gawin nito is individual muna ang mag-canvas.
para ipadala yung sino yung tatakbo. Sa senador, napag-usapan namin dito kanina, tapos sabi ni Bebot ata, kaya sabi niya, it's not the time to come up with this late. Wag muna, hindi tayo preparado. But we will maybe submit to the election a complete slate or yung sino lang ang gusto nating suportahan. At I hope that we can also make them win para rarami tayo dyan sa Senado. Nandiyan naman sila. Madagdagan natin yan ng 2 o 3. Maganda na. And God willing, we will meet again in a plenary to decide the finality of the list. Then the next would be yung presidential na. So, yun ang timetable. Wala man time pero we cannot meet every now and then. Come nearer so that I can Oh. 10 days na lang. O, sino ang number 1? Ganito na lang. Bebo Butche. Who's the number 1 choice? Ano ba yung... Sino ba yung may listahan? Ayaw mo. May hawak kanina. Sige, tentative. Tentative lang. You can make nominations. Sige, okay. I'll recognize first the gentleman na sa dark suit. Can you get hold of a microphone? Yes, sir. Glad to meet you again. PDP Negros Occidental has already endorsed. Again, this is open for nomination, ha? Yes. Para to save time. PDP It's Negros getting late. Occidental has already endorsed in writing to the National Office of PDP. The endorsement of Attorney J.V. Hinlo to represent Negros Occidental and mga Ilonggos, NIR. Wala na tayong senador from the Ilonggos and the Oriental. NIR and... Yes. Is your candidate around? Ay! Oo. Naunahan mo lang ako, sir. Thank you, Mr. Chairman. He's also my candidate. Alam mo kung tulungan na natin lahat, especially Mindanao pati Visayas, Luzon. All you have to do is to destroy the solidarity of Luzon. Yan ang sikreto dyan. Masulit mo na Visayas pati Mindanao. Anuhin mo lang yung Luzon. Mag-scatter lang sila doon. Medyo may chance tayo. Thank you, Mr. Chairman. We have said our piece. Thank you for listening to us. Can you We pray that introduce yourself to the crowd now? Hindi ka kilala eh. Mayong gabi, Mr. President. May gabi. Attorney J.V. Hinlo of PDP Negros Occidental, your Deputy Secretary General for Visayas. Napansin ko yung ating kampanya sa galit, kampanya sa atake. Kung may kasalanan ng ating gobyerno, hindi lang dapat nakabase sa atake. Dapat meron tayong programa na ibibigay sa tao na mas magaling kaysa sa mga nakaupo. Tama. Si dating Presidente Duterte, bakit natin siyang ginahal kahit hindi kami taga Davao?
Dahil nakita namin, nung umpisa, sinabi na ang Pilipinas pwede maging Singapore. Dati sabi na susundin natin ang federalismo. Nag-ikot kami. Naniwala kami sa kay Mayor Duterte. Hindi namin kilala. Yung naalala ko kay Mayor Duterte, may sinunog siya na flag dahil pinaglaban niya ang isang Pilipina na papatayin ng isang gobyerno. Hindi ko alam yun. Yung tatay mo, hindi ko kilala yun eh. Pero nakita ko sa TV, may matapang na mayor ng Mindanao. Nung first Mindanao Summit, late ako dumating. Sabi ni Manny Piñol, pinagsabihan niya yung lahat na huwag sabihin na tumakbo ka. Na-late ako hindi ko alam. Nung nagsalita ako, nung open forum, ako yung nagsabi na galing ako ng Bisaya, lone representative ng Negros, sana magkaisa ang Mindanao para magkaroon tayo ng first Mindanaoan president. Palakpakan lahat. Hinihingi ng mga taga-Negros, ng mga Ilonggo, uhaw sila sa senador. 65 years, wala tayong senador. Humihingi kami ng tulong ngayon sa Mindanao, sa mga kababayan namin, na pagbigyan rin kami na magkaroon ng senador galing Visayas at galing Negros. Mr. President, nakalimutan natin ang una nating pinaglaban. Labanan ang korupsyon. Naging commissioner mo ako sa PACC. Nandyan si Chairman Guerrero at Chairman Belica. Alam namin yung naging problema sa korupsyon. Kahit lagyan mo yan ng death penalty, wala tayong ebidensya kasi mahirap yung witness. Let us amend the Data Privacy Act and Bank Secrecy Law na kung government official ka, open mo. Bakit ka matatakot kung wala kang tinatago? Pangalawa, sinabi mo nung umpisa, labanan natin ang kahirapan, poverty. Puro ayuda tayo ngayon. Yung problema ng Pilipinas, kulang tayo sa trabaho. We have to generate jobs. How do we do that? We industrialize. We have to manufacture our own weapons, our own cars, our own airplanes. How do we do that? Madaling sabihin na gumawa tayo ng factory. Let us amend the procurement law to favor Philippine manufactured products. Na kahit mas mahal, bibilhin ang Filipino products para maraming trabaho sa Pilipinas. Hindi lang puro ayuda. Gusto niyo ba ayuda lang ng ayuda? Kailangan natin ng trabaho. Gawan natin ng paraan. Ang pangalawang paraan para magpadami ng trabaho, yung tinatawag nating state-managed farming. Ano po yung state-managed farming? Yung mga nakatiwangwang lupain na pagmamayari ng gobyerno, bakit hindi natin ipamanage sa gobyerno para maraming trabaho? Maraming farmers, yung pinakamahirap na sektor ng Pilipinas, farmers. Ang panghuli, Mr. President, anong kailangan nating reforma sa edukasyon? Let us introduce a subject from grade 1 up to college, Philippine Patriotism and Ethics Studies. Each year, ibang topic. Love of family, love of community, dangers of illegal drugs, dangers of criminality, how to pay taxes. We train our youth from grade 1 up to college para may pag-asa ang kinabukasan. Pang long term yan sa kabataan. Fight against corruption, paramihin natin ang trabaho, at edukasyon. At isa pa, Mr. President, kung pakinggan ang boses ng taga-Negros ng mga Ilonggo, magiging inspired kami para yung susunod na Pangulo manggagaling sa PDP by 2028.